Good morning, good morning, good morning. Weather update po sa Uma. Nasa 39 degrees po tayo. Super init po. So 6:30 in the morning. At super init na. Ayan, dadaan po tayo dito sa ating kalamansian dahil ay ka-lemonan kasi wala naman po tayo ibang pagdadaanan kung hindi rito. Yan, bird sound bird pa rin. Ay, naku. Naapektuhan mo yung mga bunga ng lemon sa sobrang init. At syempre po, cleaning time po ang inyong lola. Yan po yung aking mga halaman. So, nagda-dry po yung kanilang mga bulaklak sa sobrang init. Then, yan ang aking bonsai. Super init po talaga. Grabe. Tingnan nyo po yung ating kaulapan. Super init. Grabe. So yung mga estudyante ko po, kaya tanghali na ako nakapaglinis dito sa labas dahil kakaalis lang po nila. At exam lang po. Yung grade 4 kahapon is nag-graduate siya. So nakakaiba ho dito, no? Kasi sa atin po, nag-graduate ka po ng grade 6, then grade 7. At sa dito naman po, nag-graduate ka ng grade 4, then grade 5, di ba na ang uniform mo? Kaya nagtaka ako kahapon, bakit ano? At saka pag nag-graduate po sila rito, alam niyo kung bakit. Nag-graduate po sila rito, na sila lang. Wala po yung mga parents. Estudyante lang at saka teacher. So inayos ko lang yung buhok niya kahapon. Then, hindi ko pa alam na nag-graduate siya eh. Kasi hindi ko siya marunong mag-English. So doon po kami laging nagtatalo, lagi po kami nag-away nung batang yun. Tapos sabi niya sa akin, sabi Agust, 2 daw. Then lagyan ng palaylay-lay na yung buhok niya. So syempre ang inyong lola ay nagagalit dahil sabi ko, pupunta ka ng school, ang arte-arte mo, sabi ko sa kanya. At ang nanay, hindi rin alam ng nanay, nag-graduate na rin po ang anak niya. So kaya yan. So ang pinag-uusapan po natin ay ang pag-graduate ng aking alaga. Pero ang aking binibidyo ay ang aking mga pananim. So pagpasensyahan nyo na po. Talagang wala ho tayong ibang kukuhanan ng video kundi ito lang po. Alam niyo, hindi naman po ako makalabas ng bahay dahil nga po sa sobrang init at saka bawal po akong umalis na hindi nagpapaalam. At syempre sumunod po tayo sa rules and regulation nila na kailangan pag lumabas ay nagpapaalam. Pero pag tinutuyo po ako, hindi pa ako nagpapaalam. Kaya pag dumadating sila sa bahay, wala po ako tinatanong kung saan. Sabi ko, ako ay nasa mall. So, siyempre, pag ganun po, pagdating ko sa bahay, sermon, katakot-takot. Pero, hindi naman po ako umimik, hindi naman po ako sumasagot pag ganun. Kasi alam mo yun na, ang inyong lola, kahit pinapagalitan ako, hindi ako umiimik. Then, ang inaano ko pa po, kasi ngayong pong 25, ay finish contract na ako. Wala na po ako kung butaka. Expired na po ang aking butaka. So, June 25 naman, expired na ang aking visa. So, kailangan ngayong 26 ay maire-renew na nila ang aking butaka kung i-renew nila ako. So kung hindi ho nilang ma-renew, pero alam ko i-renew nila ako kasi nutok sila eh. Hanggang ngayon hindi ho sila nagsasabi na Melissa, ganun na you go back to your country. Wala naman po akong naririnig. So kasi kung ayaw po nilang tumagal ako dito ng another 2 years, eh
maaga pa naman po ay sinasabi na nila, pero at this time wala naman po silang sinasabi. May nakasilip na naman dyan sa bahay na yan, oh, kapatid ng amo kong lalaki. Sinisilip ako lagi, tapos may namarites ako sa amo ko. Ay nako, pasensyahan nyo na kung anong nakikita nyo dito sa aking palikot-likot, paikot-ikot. Dito lang po ako sa aking halaman. Yan, alam nyo nang dumating ako dito, ito kakatanim lang namin at binili yan ng amo ko, maliit na maliit pa. So ngayon ilang bagyo po ang dumaan dito, alam nyo po. Yan, tumagilid nga po yan, oh. Ayan, nagkakaroon po ng anay ang puno ng ating ano, kasi langgam po ata yan. And pasensya na kayo, madaldalan yung lola. At ayan, diyan na naman yung mga ibon, turtut-tutut daw. Ay naku, ang init po, grabe. Yan yung helicopter na yan, makikita nyo. Ay, hindi nyo makita kasi yung phone ko, local. Pagpasensyahan nyo na. Yung helicopter na po yan, yung naririnig nyo, ayan o. Oh. At magbabagsak po yan mamaya ng mga estudyante na nagtitraining. Hindi ko alam, mga Air Force po yan or what. O, mga sundalo. Yan lang po naman ang ano nila. Minsan ang daming estudyante. Akala ko nga minsan ibon eh. Na ang dami, parachute talaga. Meron pa hindi nakabuka ng parachute. Doon ako kinakabahan pag ganun eh. Pero pag ano pala, umikot yung helicopter, bubukad-kad yung parachute nila. Tignan nyo yung aking papaya, ang taas-taas. Gusto ko kumuha sana nun, yung sariwang dahon niya para ilagak at inumin kasi mas maganda raw po yan sa mga ano natin, sa ating mga bitu-bituka na parang sumasakit. Ganun, alam nyo, kapag kakaroon tayo ng edad, hindi na mawala sa atin yun. Ay nako, ayan. Alam nyo yung lemon na ito, may kumukuha yan, yung kapatid ng amo ko. So kabait, ikot-ikot muna tayo dito para meron naman ako mai-content. Kahit sabi nga nila, kahit pangit, basta may content ka, okay lang. Yan. Alam nyo, sayang po ito. Ang ganda-ganda. Oh, sa una, alagang-alaga. Pag yung mga tumatagal na, ayan, pinabayaan na. Parang mag-boyfriend and ano no, pagbago pa lang kayo, wow, so sweet-sweet kayo. Pero pag tumagal-tagal na, hay, naku, bahala ka sa buhay mo. And tignan nyo yung aming coconut tree. Yung coconut tree namin, ganyan lang siya. Oh, mamaya tatanggalin ko yung mga dry leaves na yan. At tignan nyo, oh, ganyan lang po siya. Tapos mamamatay na po yung mga ano niya. Paano? Ang dahil ho ng tubig. Ayaw ko naman magbuhat lagi. Lagi ako nagbubuhat, ang bigat po ng timba. Ay, nako. Ayan, naririnig niyo yung washing machine ko. Nagmamachine pa rin po ako. Ayan po, alam nyo, ang mga katulong dito. At kukunti na lang po ang Pilipina. Wala na pong Indonesia. Kukunti na rin po ang mga taga-Ethiopia at African. So alam nyo ano ang malakas dito ngayon? Yung Myanmar. Myanmar. Alam nyo kung bakit? Ang Myanmar po, sila po ang pinakamurang sweldo. So alam nyo mga tao dito, mayayaman sila. Pero pagdating po sa swelduhan, kuripot sila. Ano po? Ang kawawa naman yung mga taga Myanmar kasi alam nyo, pariharo lang naman ang trabaho eh. Ang trabaho, ang laki ng bahay. Tapos, magluluto ka pa. Kasi ho rito, all around ka po. Hindi ho katulad sa UAE na for example sa bata ka lang. No? Dito ho, hindi.
mag-aalaga ka ng bata, magluluto ka, mag-gardening ka, lahat ho sa iyo na. Tapos sa sweldo po namin na 160 lang, ay nagrereklamo pa po sila. Ayun taga Myanmar po, sa mga taga Myanmar po, alam niyo magkano ang sweldo nila? 60 real. So kasi sa Myanmar ho, yung 60 real ho, pag kinonvert po ng dollar sa kanila, malaki na yon. Pero siyempre sa atin, no, mga Pilipina, mga ibang lahi, ganun, eh siyempre nagre-reklamo sila. Eh Myanmar, baguhan lang po, kaya so no comment na tayo. Pero sa pagkain naman, sa pagkain naman, ang ayaw ko lang sa pagkain, yung grabe hong marami hong baharat, marami hong kurkum, yung mga may kulay ho. At ay naku, hindi ko alam minsan minsan pinapagalitan ako ng amo kong babae. Kanya, ba't ganito, walang baharat, walang ganun. Nasaan ang baharat? Sabi ko sa kanya, ilang beses ako nagsasabi sa asawa mo ng baharat, eh hindi ako pinapansin. Tapos ireklamo ng reklamo, eh mabilis naman po nauubos naman po yung yung aking niluluto. Kaya ay naku. So ngayon, dalawa na lang po ang estudyante ko papasok. Exam lang po. At 9 o'clock, nandito na naman po sila. Kaya bilis-bilisan ko maglinis sa loob. Hindi pa po ako nakapaglinis sa loob. Alam niyo po kung bakit. Kasi po yung machine, nasira na naman. At kung sa bahay na ito, nung lumipat kami po, is dating machine na po namin yun. So, ilang years na po ako dito. Ilang taon na ako, 12 years na rito. So, it mean 12 years na rin po yung machine. So, ngayon, medyo nagloko na. Siguro, yung makina niya, talagang bumigay na. Inaayos ng amo ko. Narinig ko kahapon, sabi ng machine, plak. Nasirang tuluyan. So, ngayon, wala pa akong machine na ginagamit. Kaya, ayan. Aray. Kaya mano-mano po tayo ngayon. Pati dati po nagigising ako ng 3 o'clock. Alam nyo, nung bata pa, yung mga alaga ko, maliliit pa lang sila. Super linis ng bahay namin. Halos talagang, parang yung sa Pilipinas na ang kintab-kitab ng namin. So, nung lumaki na po sila, alam niyo kung bakit. Mga dugyot na po sila. Super, pati yung atbak po, yung kitchen ko, grabe ng dumi. So, kung doon ako naaasar, minsan nakahigh blood ako. So, pag ganun po, alam niyo kung bakit. Anong ginagawa ko? Lumalayo po ako. Tinatalikuran ko. So, pag sinasabi ko sa nanay nila, ignore lang naman. Tapos, sabi ko sabi niya, anong ginagawa mo pag ganon? Sabi ko, wala. Nilalayasan ko lang yung mga anak ko. Mapunta ako sa labas. Sabi niya, now, you understand, sabi niya, kung ano raw ang ugali ng mga anak niya. Yes, I know, sabi ko. But, siyempre, sino ba namang hindi maiinis, kaya minsan pag kita nilang may tubig,